Ay, hello po. Napanood niyo po ba yung news o na lumalabas sa internet ngayon na noong September 16, na balita po, no? Na sa San Jose, California, may isang babae po na 40 years old na kumain po ng tilapia. At ang sinasabi, baka hilaw tong tilapia, hindi naluto maigi, nagkaroon siya ng bacterial infection. Pagkatapos niya kainin to, kinabukasan, sumama ang pakiramdam, dinala sa ospital, hanggang sa umantong na nalagyan ng respirator. At siya ay na medically induced coma, so tulog na tulog siya. After 2 months, nag-umpisa na, nagkaroon ng pangingitim ng kanyang kamay, ng paa, hanggang sa humantong na kailangan i-amputate po ito. Quadruple amputation. Ibig sabihin, putol dito, magkabila, pati doon sa may hanggang singit pababa. At sinasabi na yung bacteria ang dahilan kung saan nagkakaroon ng parang flesh-eating. Ibig sabihin, yung bacteria mismo kinakain yung kalamnan. So, it's a rare case, pero mabuti na rin alam natin para yung mga mahilig sa inyo kumain ng tilapia. At hindi lang tilapia, pwede rin po sa mga oyster o talaba, halaan o mga shell products, no? Pwede hong magkaroon kayo ng ganyang problema. So, make sure na lutuin nyo maigi. Bagamat hindi naman lahat ng nakakain ng contaminated na seafoods o tilapia ay magkakaroon ng ganitong problema. Nalaman, pag immunocompromise ka, yung bagsakang naturalesa, bagsakang immune system sa anumang mga sakit na nagpapahina ng inyong naturalesa, ay maaaring mas masama ang tama sa inyo ng mga ganitong uri ng bakterya. Though, majority, maaaring makalusot with the right antibiotics. Usually, binibigyan lang ng mga deoxycycline, tetracycline, azithromycin, at iba pa mga cephalosporin. Yan yung mga antibiotic na pwede. Kung maaga na-detect, nabigay agad yung gamot. Pero kung immunocompromise, pwedeng severe ang maging atake sa inyo at 20% sa mga maaring immunocompromise na naapektuhan nito ay humantong sa kamatayan. So itong pasyente to hanggang ngayon confined pa rin, higit 2 months na siya dahil last July siya nung sinugod sa ospital. Nasa ospital pa rin at hopefully makarecover. Unfortunately, quadruple amputee na siya. So ingat po kayo. Okay? Make sure lutuin maigi yung mga kinakain nyo, lalo ng mga seafoods, at even yung paglusong dun sa mga fish pan o kaya yung mga lugar na kung saan hinahango itong mga isda na to at mga shellfish, ay pwede rin kayong magkaroon ng infeksyon kung merong mga open wounds. Pati nga rin daw po yung mga merong tattoo sa mga paa. O, ingat po kayo, ha? Okay? Sige, bye-bye!